Magandang araw po, ako po muli si Brother JB na bumabati po sa inyo ng isang masaganang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa spiritual aspect natin. So sa puntong po ito, ako ay mag-share na rin sa inyo ng ilan sa mga verses na naging part po ng devotional session ko po sa umaga o sa hapon. So let's start with this verse. At ito po ay nagmula sa Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So sa lahat po ng mga Kristiyano, sa lahat po ng mga tao na gumagawa po ng tama, kasi alam nila na yun yung utos, yun yung gusto ng Diyos. Kahit dumaan man yung mga pagsubok, dumaan man yung mga paghihirap, nanatili po silang gumagawa ng tama. Huwag po kayo mawala ng pag-asa po. Kasi po, mayroon pong Diyos, yung kanyang espiritu po ang magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng kasiyahan sa gawa po ng tama. Kaya po, patuloy lang po sa paggawa ng tama, patuloy lang po sa pagsunod po sa plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9, kung ipagpatuloy lang po natin yung paggawa ng tama, darating po yung panahon na aanihin po natin yung mga tamang o yung mga bagay na ginawa natin. So patuloy lang po sa paggawa ng tama. Hindi po kayo nag-iisa, kahit may mga pagsubok po, nandyan po ang Diyos na tutulong po sa atin. Okay? Pangalawa po ay makikita po sa Psalm chapter 118 verse 9. Sinasabi po dito, it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Or it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. May mga bagay po sa ating buhay na hindi po natin ito binigay sa Diyos. Sa halip po ay sa tao po natin sinasabi. Ito po yung plano mo, ito po yung desisyon mo sa buhay. Pero alam niyo po, isa pong kamalian na kinukonsult po natin sa tao yung mga desisyon natin at hindi po sa Diyos. Totoo po na makakatulong po sila sa atin, makakatulong po yung tao sa atin. Bagamat may limitation po yung tulong na maibigay ng tao sa atin. May mga panahon na akala natin tutulungan tayo ng mga tao na nasa paligid natin. Akala natin na sila po yung magiging kaagapay natin kapag sinabi natin yung mga desisyon natin, yung mga plano natin sa buhay, yung mga problema natin sa kanila, or even yung mga problema natin sa ating mga sarili. Ini-emphasize ko po sa inyo na sana yung trust niyo po, yung confidence niyo po, wag po natin ibigay po sa tao. Ibigay po natin lalo-lalo na po sa Diyos. Kasi po, sa Diyos, may kasiguraduhan. Sa Diyos, yung plano niyo po, may mga panahon ay ang Diyos lamang po ang makakatulong niyan. Kaya po, sana try po natin ang lahat-lahat sa Diyos. Sana po, yung confidence po natin ay try po natin lahat-lahat sa Diyos. At bigyan din natin ang Diyos ng pagkakataon na gawin yun sa atin. Huwag po nating bigyan ng limitation yung Diyos kung ano po ang kakayahan na gawin niya sa buhay natin. Bigyan po siya natin ng puwang sa puso natin. Bigyan po natin siya ng pagkakataon na gawin po yung gusto niya sa buhay natin. Next po ay Proverbs chapter 3 verse 26. Sinasabi po dito, the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Saan man tayo magpunta, anumang landas ang ating tahakin, hindi po kayo nag-iisa. Nandyan po ang Diyos na gumagabay sa atin, lalong-lalo na po sa mga tao na gusto ang Diyos maging kasabay, gusto ang Diyos na maging katuwang niya sa buhay. Hindi po siya pababayaan ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa lamang po. God knows where you are. God knows kung ano po yung nararanasan mo sa buhay. Alam niya po lahat-lahat. Kilala ka po ng Diyos. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, ang Diyos po ay alam niya lahat-lahat. Kaya naman po, sa mga bagay na gusto nating makamit sa buhay, at sa landas at sa mga plano natin na gusto natin gawin, ipapasa Diyos po natin lahat yan. Sabi po dito sa salita ng Diyos, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear and be dismayed. And that is according to Deuteronomy 31 verse 8. So sinasabi po dyan, saan man ka magpunta, ang Diyos nandyan. Magiging kasabay mo siya, magiging kasama mo siya. Hindi ka po niya pababayaan at isikway. Tutulungan ka po ng Diyos. Magiging katuwang mo po siya. Magiging refuge mo po siya sa panahon na kailangan niyo po. Kaya do not fear and be dismayed. Because God's promises is always true. At mangyayari po yan sa mga tao na naniniwala po sa Diyos.
mangyayari po yan sa mga tao na 100% po yung pagtitiwala ng Diyos, na ang Diyos ang gagawa po ng kasagutan sa kanyang mga daing o sa kanyang mga prayers po. This is Hebrews chapter 13 verse 6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Huwag po kayong matakot kung ano ang kayang gawin ng mga tao na nasa paligid natin. Kasi mas malaki po yung Diyos na maging refuge po natin. Yung mga masasamang tao na gustong gumawa ng mga bagay na for our destruction, do not be afraid because God is our protection. God is our refuge. God is our help. And God is our strength. So, patuloy lang po. Ilaan po natin yung buhay natin sa Diyos. Pagtuunan po natin ang pansin kung paano po natin palakasin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kung paano nyo po taigtingin yung confidence and trust niyo po sa Diyos. Isa na po dyan ang siyempre yung mag-devote po tayo sa ating mga sarili sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sa pagpanood po ng mga video, lalong-lalo na po sa mga preaching ng mga pastors o yung mga nagdadala po ng salita ng Diyos. Kasi po, yung salita ng Diyos na ating marinig, yung salita ng Diyos na ating maunawaan at makuha, ito po yung magiging sandata natin at magiging kalakasan natin para ipagpatuloy po natin yung buhay na ang Diyos po ang sentro nito. At ang Diyos po yung gumagawa ng mga bagay po para sa atin. So sabi nga ng isang manunulat, sinabi na dito, expect great things from God. Attempt great things for God. Huwag niyo pong maliitin ang kakayahan ng Diyos. Huwag niyo pong maliitin ang gustong gawin ng Diyos po sa buhay niyo. Yes, it is true that God gives us the idea about contentment, but He gives us also the idea to dream big, to pursue greatness. Kasi alam niya po na kapag yung tao, yung confidence niya at yung trust niya ay ibinibigay niya po sa kanya, sigurado po mas malaki po yung kakayahan, mas malaki po yung magagawa ng tao. So, never forget that there is great in you. Pwede kang gagawa ng isang bagay na hindi mo in-expect na kaya mo pala yun. Hindi mo in-expect na posible pala yun. So, expect great things from God. Pray and always believe that God will unfold all His promises para lang sa'yo. And attempt doing great things for the sake of God. Bawat isa sa atin may kakayahan na ibinigay ng Diyos. Bawat isa sa atin ay may gift, may katungkulan, may ministry na ibinigay ng Diyos sa atin. Gamitin po natin ito para sa improvement, para po sa development ng iglesia na kung saan ka nabibilang. Sabi nga po ng isang quotation, do not settle for less. Doon ka sa buhay mo na kung makikita mo lang ito, kung nadi-discover mo lang ito sa sarili mo, yung kakayahan mo, sigurado na makagawa ka ng isang malaking bagay na una sa lahat, makakatulong sa iyo, makakatulong sa pamilya mo, sa ibang tao, makakatulong po sa ministry na kung saan ka nabibilang. Sabi ko nga po sa previous episode po ng ating sharing na isa sa mga prayers ko po na, Lord, sana bigyan mo po ako ng pagkakataon na makagawa ng isang malaking bagay kasi alam ko po na may kakayahan po kayong ibinigay sa akin. Sana po gamitin ko po ito para makamit po yung pangarap ko. At yun po, sa ngayon, unti-unti ko pong fulfill yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Yung kakayahan po na binigay niya sa akin, ginagamit ko po dito sa trabaho ko. Noon pa man, nung nagsimula po ako sa pagtatrabaho bilang isang guro, bilang isang administrator, at ngayon, nandito po sa ibang bansa. Yung kakayahan po ng Diyos na binigay niya sa akin ang siyang naging daan po para makamit ko po yung aking mga pangarap. Ganon rin po sa inyo, sa lahat po na nandyan, na sa tingin niyo po wala na pong pag-asa, na sa tingin niyo po nag-iisa ka po sa buhay, huwag niyo po yung isipin. Tandaan niyo po, may Diyos po na lumikha sa inyo at hindi lang po niya kayo nilikha at pagkatapos iniwanan. He is there for you. Nandyan po siya palagi. One thing that we need to do is just put on ourselves, let us admit ourselves that we are nothing without God. That all things that we do, all this will be happening if there is God. Kaya naman po sa lahat po
isipin po natin na ang lahat ng mga nakamit niyo po sa buhay, huwag niyo po magiging basihan yan na hindi na po kayo makapagpatuloy sa pagsamba po sa Diyos. Because even these things on earth that we accomplished, we acquired, these are just temporal. Mawawala po ito. Kasi po, kapag gusto po o kagustuhan po ng Diyos mawala, yan mawawala talaga yan. Kahit ang laki pa ng mansion mo, ang laki pa ng bahay mo, marami po kayong negosyo, marami ka pong pera, mawawala talaga yan. Isa po sa maging lesson natin, yung mga nangyari po sa mga tao na nakatira po doon sa California. Nasa isang iglap lang po nawala po lahat ng kanilang pinaghirapan. So that is one of the lessons that we can take in our lives. Na sana let us not put ourselves to those things because darating po yung panahon na mawawala talaga yun. These are just temporal. Pero pinatunayan din po sa panahon iyon na yung mga taong naniniwala po sa Diyos, mga tao na patuloy na gumawa ng mabuti sa kapwa nila, hindi po injustice ang ipinakita ng Diyos. Pinakita niya po yung kanyang protection sa mga tao na naniniwala sa Kanya, sa mga tao na ang respect po sa Kanya ay sobra-sobra. Kasi po may mga tao doon na nag-testify na yung bahay nila ay hindi kinonsume ng apoy kasi po nanalig po sila. Kasi po gumawa po sila ng tama, gumawa po sila ng mga mabuti sa kanilang kapwa. So ang Diyos po, yung kanyang protection ay nandun sa mga tao na gumawa po ng tama, gumawa po ng mga bagay na gusto ng Diyos. Lalong-lalo na po sa kapwa niya, lalong-lalo na po sa ministry. Darating man po yung panahon na kayo po ay makamtan yung kasaganaan, huwag niyo pong gawin yan na rason na hindi na po kayo makapagsamba. Mas lalo po kayong sumamba sa Diyos kasi po pinakita po ng Diyos sa inyo kung gaano po siya ka-rich, gaano po siya maalalahanin po sa inyo na ibigay po yung kagustuhan niyo. Kasi sa isip niya po, bakit binigay niya po yan sa inyo? Kasi gamitin niyo mo po iyon para po sa ministry. At hindi po para sa sarili mo, para ipamukha sa ibang tao na mayaman ka, na yung pabor po ng panahon ay nandyan sa iyo. Pinagkaloob yan sa iyo ng Diyos kasi gusto kanyang gamitin. Gusto kanyang gawing instrumento na ipakita sa ibang tao that God is there. That God is the best provider of all things. Just like po sa kanta na naging background po sa mensaheng ito, ituring po natin na ang Diyos ay magiging all in all po natin. Ituring po natin na ang Diyos ang magiging kalakasan po natin. He is our strength. And let us admit ourselves that He is worthy of all things that we acquired. He is worthy to be praised because He never leaves us. And He never forsakes us. So kaya po, patuloy lang po. Patuloy lang po. So as to conclude this one, there is an author here that says, "Oh, how great peace and quietness would he possess who should cut off all vain anxiety and place all his confidence in God." So lahat po ng anxiety, mawawala po yan kapag yung confidence niyo po ay nandyan sa Diyos. Kaya po, salamat sa mga nakapanood nito. Sana naman po, yung mga salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng kalakasan po. Let us put ourselves into God's presence. Isipin po natin na kapag nandyan po kayo sa Diyos, great things will happen. And you can do great things. Thank you so much po. At sa muli, magandang araw. God bless you all.